Taong 2013, pinatay ng babaeng ito ang kanyang ina. Sinaksak niya ito ng hindi bababa sa 79 na beses. Bakit kaya ito nagawa ni Isabela Guzman sa kanyang ina? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Si Isabela Guzman ay pinanganak sa Colorado, USA noong June 1, 1995. Ang kanyang mga magulang ay sina Robert Guzman at Yunmi Hoy. Ayon sa mga ulat ay nag-divorce ang magulang ni Isabela bago siya tumungtong ng 15 years old. Ang kanyang ina ay nagpakasal muli sa isang lalaking nagngangalang Ryan Hoy. Noong bata pa si Isabela ay pinatira siya ng kanyang ina sa bahay ng kanyang ama dahil hindi sila magkasundo nito. Ayon sa mga nakakakilala kay Isabela at sa kanyang mga magulang, si Isabela umano ay hindi kasundo ang kanyang mga magulang. Siya umano ay walang galang sa mga ito. Madalas niya daw nakakaaway ang kanyang ina. Lalo pang naging malala ang pag-aaway nilang mag-ina nang tumira si Isabela sa bahay ng kanyang ama. Isa umano sa madalas pag-awayan ng mag-ina ay ang mga nobyo ni Isabela. Madalas umanong pumasok ang mga ito sa kwarto ni Isabela nang hindi nila alam. Bumalik si Isabela sa bahay ng kanyang ina noong siya ay 18 years old. August 28, 2013, dumating ang kanyang ina na si Yunmi sa kanilang bahay alas 9 ng gabi. Pagdating nito, kumain pa umano sila ng hapunan at matapos nilang kumain ay umakyat na ito upang maligo ayon sa stepfather niyang si Ryan. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay nakarinig umano siya ng malakas na kalabog. Agad-agad siyang umakyat para tignan ng kanyang asawa. Pagdating niya sa taas, nakabukas umano ng bahagya ang pinto ng banyo kaya sumilip siya dito. Ngunit hindi hinayaan ni Isabela na makita niya ang nangyayari sa loob dahil agad-agad nitong nilak ang pinto. Tumawag sa 911 ang stepfather ni Isabela na si Ryan Moy. Sinabi niya sa otoridad na si Isabela at ang kanyang ina ay nasa loob ng banyo. Aniya, may lumabas na mga dugo sa pintuan ng banyo. Ngunit siya ay hindi makapasok dahil nakalak ang pinto nito. Habang nakikipag-usap siya sa 911, pinilit niyang makapasok sa banyo. Pagbukas nito ay bumungad sa kanya ang dugoang katawan ng kanyang asawa. Habang si Isabela ay nakatayo lamang. Nakita niya sa sahig ang kutsilyong ginamit ni Isabela pangpatay sa kanyang ina. Ayon sa stepfather ni Isabela na si Ryan, walang kari-ari aksyon si Isabela sa nangyari. Bagkus, siya ay lumabas lang sa banyo na parang walang nangyari. Sinubukan pa umanong i-revive ni Ryan ang kanyang asawa, ngunit wala na talaga itong buhay. Nang makarating ang mga pulis at emergency medical services sa kanilang bahay, ay dineklara nila na dead on the spot si Yunmi. Ayon sa mga nag-imbestiga, lumalabas na ang kanyang leeg ay ginilitan. Bukod pa rito, siya din ay nakatanggap ng 30 saksak sa kanyang muka at halos 52 saksak sa kanyang leeg. Sa kabuuan, nakatanggap umano siya ng mahigit 100 saksak mula sa kanyang anak. Matapos ang investigasyon, nalaman ng otoridad na hindi iyon ng unang beses na nag-report si Ryan sa kanila tungkol sa pag-atake ni Isabela sa kanyang ina. Hindi rin yun umano ang unang beses na may mga pulis na bumisita sa kanilang bahay. Lumalabas na nung umaga ng parehong araw kung kailan nangyari ang krimen ay tumawag si Ryan sa mga otoridad para ireklamo si Isabela. Nakatanggap umano sila ng email mula kay Isabela. Ang email na ito ay naglalaman ng pagbabanta. Nakalagay umano sa email ang mga salitang, "You will pay." Pagkatapos umanong makita ng otoridad ang email ni Isabela kay Yunmi at Ryan, ay sinabihan nila ang mga ito na pwede nilang palayasin si Isabela sa kanilang bahay dahil ito umano ay nasa wastong edad na. Matapos makita ng otoridad na kalmado na si Yunmi, ay umalis na ang mga ito. Nang makaalis ang mga ito, tinawagan ni Yunmi ang ama ni Isabela na si Robert para ipaalam ang nangyari. Pinakiusapan rin niya si Robert na pumunta sa kanilang bahay upang kausapin ng masinsinan si Isabela. Dumating si Robert.
Kinausap umano niya si Isabela at sinabihan na kailangan niyang irespeto ang kanyang ina at sumunod rito dahil ito ay makakabuti sa kanya. Matapos ang pag-uusap nila ay umalis na si Robert dahil akala niya ay okay na ang lahat. Pero ang hindi niya alam ay 3 oras lang makalipas ang pag-uusap nilang mag-ama ay papatayin na pala nito ang kanyang ina. August 29, 11 a.m. Natagpuan ng mga pulis si Isabela matapos ang ilang araw ng paghahanap. Nakita umano siya sa isang parking lot. Agad siyang dinakip at kinasuhan ng first-degree murder. Noong June 2014, nag-plead si Isabela ng not guilty by reason of insanity. Si Isabela umano ay na-late sa paglilitis dahil ayaw nitong lumabas sa kanyang selda ayon sa kanyang abogado. Nang si Isabela ay lumabas na at tumarap sa judge, pansin na pansin ang kakaiba niyang kilos. Kapag nakikita niyang nakatutok sa kanya ang camera, ay tatawa ito. May pagkakataon din na tititigan niya lang ito ng walang emosyon. Nang mag-umpisa ang paglilitis, ang psychologist na nag-conduct ng psychiatric evaluation sa kanya ay sinabi na si Isabela ay nakakaranas ng paranoid schizophrenia. Aniya, sa kanyang obserbasyon sa dalaga, marami siyang nakita na senyales tulad ng pagtitig nito sa isang bagay ng napakatagal. Nagsasarita rin umano ito mag-isa na tila may kausap kahit wala namang itong kasama at tumatawa rin ito mag-isa. Ayon sa psychologist, si Isabela ay nakakaranas ng visual at auditory hallucinations at paranoia. Nang kausapin umano ng psychologist si Isabela, sinabi nito na hindi niya alam na ang kanyang sinasaksak ay ang kanyang ina. Ayon kay Isabela, ang totoong ina umano niya ay nagngangalang Cecilia. Kailangan niya umanong patayin si Yunmi para iligtas ang buong mundo. Nang marinig ng prosecutor ang pahayag ng psychologist na tumingin kay Isabela ay sumang-ayon sila at tinanggap ang not guilty plea ng kampo nito. Kaya't sa halip na sa kulungan ng bagsak na Isabela ay nilipat ito sa Colorado State Mental Hospital at doon siya nanatili ng mahabang panahon hanggang siya ay gumaling. Bago matapos ang 2020, matapos niyang manatili ng 7 taon sa mental hospital, ang 25-year-old na si Isabela at ang kanyang kampo ay nagpetisyon upang siya ay makalabas. Sa isang video ay inilahad niya ang kanyang karanasan. Nakaranas umano siya ng verbal at physical abuse na nagsimula nung tumiwalag siya sa relihiyon ng kanyang pamilya na Jehovah's Witnesses. Ayon sa kanya, nagalit ang kanyang ina sa pagtiwalag niya sa kanilang relihiyon. Doon umano nagsimula ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nagsimula umano ito sa sigawan at dumating pa umano sa punto na dinuraan niya ang kanyang ina sa muka. Pagkatapos nito, doon na nagsimula na magkasakitan sila physically. Walang linaw kung lahat ng akusasyon ni Isabela laban sa kanyang ina ay totoo ba o hindi, dahil walang ibang magpapatunay kundi siya lang. Marami ang nagsasabi na posibleng dahil sa kanyang sakit kaya niya naiisip ang mga ito. Sinabi rin niya sa video na siya umano ay magaling na. Hindi na umano siya magiging banta sa kanyang sarili at maging sa ibang tao. Idinagdag niya rin na may isang lalaking empleyado ang Colorado State Mental Hospital na paulit-ulit na umabuso sa kanya simula nang pumasok siya rito. At nagtamo siya ng injury sa kamay dahil dito. Ayon kay Isabela, unang beses na ito'y nangyari nang pinapasok umano siya ng lalaking empleyado sa isang closet upang mamili ng damit. At nang siya ay makapasok, agad umano siyang sinunggaban nito patalikod at siya ay hinalay. Paulit-ulit umano itong nangyari. Nang siya ay tanungin kung bakit hindi siya agad nagsumbong, sinabi niya na baka pag nagsalita siya ay hindi siya paniwalaan. Baka idahilan umano ng empleyado na gawa lang ito ng kanyang hallucinations. At natakot din siya na baka sabihin ng empleyado na hindi nagbabago ang kanyang kondisyon at mas lalo pang mapatagal ang pananatili niya sa mental hospital. Noong June 2021, na-publish sa CBS Report ang update tungkol kay Isabela.
Siya ay pinayagan ng makalabas ng judge mula sa mental hospital upang maisagawa ang mga group therapy at iba pang klase ng therapy na makakatulong sa kanyang tuloy-tuloy na paggaling. Ipinag-utos din ng judge na kailangan niya magsuot ng GPS tracker sa lahat ng oras. Nasabi din ni Isabela na kung maari niya lang baguhin ang mga nangyari noon ay babaguhin niya ito. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento ni Isabela Guzman? Comment down below.